Psalm 90, verse 12. Teach us to use wisely all the time we have. Pakaturuan niyo po kaming magpakatalino sa paggugol ng panahon na ipinahihiram niyo sa amin. What's the time? Anong oras na ba? Panginoon, salamat po dahil kayo ang Diyos ng panahon. At kami ay binibigyan niyo ng buhay, pinahihiram ng oras, ng mga araw, mga taon. Turuan niyo kaming maging mainam na tagapag-ingat ng ipinahihiram niyong panahon. Punuan niyo po kami ng inyong kabanalan, ng inyong kabutihan at pag-ibig, at ngayon ay akayin at turuan. Kayo mangaral, teach us, lead us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. What's the time? Ecclesiastes 3, 1 to 11. Everything on earth has its own time and its own season. There's a time for birth and death, planting and reaping, for killing and healing, destroying and building, for crying and laughing, weeping and dancing, for throwing stones and gathering stones, embracing and parting. There's a time for finding and losing, keeping and giving, for tearing and sowing, listening and speaking. There's also a time for love and hate, for war and peace. God makes everything happen at the right time. Napakalinaw ng sinabi ni Solomon. Ang lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang nakatakdang panahon. Mga panahon na magkakasalungat na mga nangyayari tulad ng pagkapanganak at kamatayan, kapayapaan at digmaan, pagyakap at paghihiwalay, pagbuhay at pagtatanim at pag-ani. Ang lahat ng ito, extremes. Pero ang lahat ng ito ay bahagi ng buhay na ipinahiram sa atin at pinahihiram ng Diyos. May panahon ng pagsasalita at panahon ng pananahimik. May panahon ng pagbubuo at may panahon ng pagsisira ng binuo. May panahon ng pag-iyak at pagtawa, pagdiriwang at pagluluksa. Lahat ng yan, bahagi ng buhay. Hindi dapat ipagtaka. At kung sanay at handa ang ating loob na ganyan ng tunay na buhay, ay hindi dapat katakutan. Lahat ng ito'y nangyayari sa buhay ng tao. There are varied times. Iba-iba ang panahon. Iba-iba ang uso. Iba-iba ang dapat harapin sa bawat araw. Everything, every idea, every act, even that which directly opposes another, has its God-appointed time. Everything has its appropriate, effective time. Lahat ng bagay ay may tamang panahon. Ibig sabihin lang, hindi lahat ng bagay ay tama ang panahon. Itinatama ang panahon ng bawat isang bagay. Hindi lahat ng panahon ay pagtawa. Hindi rin naman dapat lahat ng panahon ay pag-iyak. Hindi lahat ng panahon ay yakapan, pero hindi din dapat lahat ng panahon ay paghihiwalay. Iba-ibang bagay, kanya-kanyang nakatakdang panahon. Paano ba nagiging bagay o appropriate ang isang bagay? Appropriateness is determined both by essence and timing. Paano nagiging tama ang isang bagay? Yung bagay mismo, kung ano siya, halimbawa salita. Merong tamang salita. Pero hindi lahat ng tamang salita ay tama ang timing. So dapat hindi lang tama ang salita mo, tama din ang timing. Meron kang papagalitan, itutuwin, sesarmonan, tama naman yun, lalo't mali siya. Pero hindi kahit anong oras na lang, kahit kailan na lang. Meron kang gustong bigyan, maganda yun. Pero hindi naman kahit anong oras na lang, bigay ka ng bigay.
Dapat tama yung bagay at tama ang timing. What was appropriate 1 second ago no longer is. Kaya tama, sabihan mo ang tao, happy birthday. Pero kulang na yung pagiging tama niya pag sinabi mong belated. Babatiin mo rin pala ako, ba't di pa nung tamang araw? 3 months later pa, kung di pa kita nakabunggo dito sa elevator, hindi mo ko sasabihan ng belated. So, tama dapat ang timing. Katulad ng pagpunta sa namatayan, hanggat kaya natin, ang pinakatamang punta, yung unang araw. Sana yung unang oras. Hindi yung 2 linggo na ang lamay bago ka dumating, dito ka lang sa tabi nakatira o malapit lang pala. Ramdam ng namatayan yon kung kailan ka dumating at hindi lang yon kung ilang beses kang bumalik. Ang laking effort talaga natin dito sa Pilipinas sa mga lamay, ang haba ng oras na binibigay mo. Pero napakahalaga doon sa taong namatayan. Kaya yung mga medyo friend lang, relative lang na malayo-layo, isang dalaw lang doon sa lamay, parang feeling niya, nagpa-check lang ako na attendance, papakita lang ako doon. Pero yung tunay na malapit sa pamilya, tunay na kapamilya, andun araw-araw. Malalaman mo yun, makikita mo yun, sa abot ng kanila makakaya. So hindi lang dapat tama ang ginagawa, tama rin ang timing. Meron naman mga makikipaglibing, doon na lang sa Memorial Park pupunta para madali. Hindi na pupunta doon sa mga mahirap na portion, ang mga paglipat ng ataol, pagpatay ng ilaw, pagkuha ng mga picture-picture ng nakalagay sa ibabaw ng ataol. Kasi kakapagod yun eh. So doon na lang maghihintay. So nagpunta na rin lang, di pa nilubos. Timing. When are you present? When are you absent? May 2 mag-asawa na nagbubulungan, nakita mo na ang sasama ng tingin sa isa't isa, may pinag-aawayan. Tapos nandun ka sa tabi nila, wrong timing. Dapat wala ka dun para hindi mo madinig. Yun nangyayari. May tao, magbubukas ng computer niya, ng cellphone, ilalagay niya yung password. Nandun yung mata mo sa cellphone niya, wrong timing. Dapat tama ang timing mo. Thoughts and deeds should be geared to the times. Nakatugma sa panahon. Anchored on unchanging universal truths, but geared to changing times and technology. May mga tamang gawin 30 years ago, pero hindi na tama ngayon. Kahit maganda pa yon 30 years ago. May panahon, maging yung mabubuting ginagawa. Hindi lahat ng ginawa ng lola mo 50 years ago ay maganda pa rin gawin ngayon. Merong maganda pa rin, pero merong hindi nakagandahan. So dapat ang tao nag-iisip. Time element should be factored even, especially in biblical interpretation and application. And many people call this contextualization. Biblia, verses, inisip, sinabi, pinaulit-ulit sabihin ng mga tao 3,000 years ago, 2,000 years ago, sa isang malayong bayan, sa isang malayong lugar na ang kultura ay ibang-iba, ang buhay ay ibang-iba, tapos buong-buo mong pag-iisipang i-apply sa buhay mo ngayon nang walang pagmuni-muni, walang pagninilay-nilay, walang pagko-contextualize, pag-adapt sa kahulugan nun sa iyo ngayon, ma-oppress ka. Kasi iba ang panahon noon. Kaya iba ang kanilang mga pagpapahalaga. Yung mga pagpapahalaga nila, merong universal truth. Halimbawa, ang universal truth, maging mabait ka sa kapwa, maging mabuti ka sa tribo, maging mabuti ka sa pamilya. Universal yon. Pero may mga particulars yon na pangkanila lang sa panahon nila, sa lugar nila, sa oras nila, na hindi na angkop na ilipat mo sa iyong oras, sa iyong panahon, sa iyong buhay ngayon. Dapat kukunin mo lang universal truth, universal value, kasi apply mo ngayon sa iyong local, personal truth. Kaya kung minsan, yung mga basa-basa ng aral ng mga ancient text, nang hindi sinusuri kung ano doon ang maganda na ilipat sa panahon ngayon at paano ililipat yon sa isang user-friendly way, God-glorifying way, pag hindi pinag-aralan, religion can become oppressive and irrelevant. Kaya may panahon ang lahat.
May panahon na pagka ang nagkasala nun, binabato hanggang mamatay. Pero panahon pa ba rin ngayon yun? Ano ang equivalent ngayon ng pagbato hanggang mamatay? Maaaring counseling para mamatay yung kanyang pangit na ugali. Maaaring disciplinary measure, kung ito ay corporate setting o legal setting, para mamatay ang kanyang mga masamang ginagawa na hindi nakakabuti sa kapwa. Pero yung literal na pagbato, hindi na yun dapat panahon ngayon kasi uso yun ng tribal times when everybody was very, very committed to the security of the tribe. Kasi ang konti-konti nila, laging may kalaban sila mga tribe sa malalayo. Pag nagkamali ka, hindi ka disiplina, ipapahamak mo ang iyong buong tribo, dapat kang mamatay. But a very literal application of ancient text to modern life could lead to a lot of oppression. Kaya kailangan iniisip mo yung timing. Bakit ba hindi pinapagawa nun? Bakit sabi ni Jesus? Sabi noong araw, ganon. Pero ngayong araw natin, sinasabi ko, ganito na. Meron din siya mga inibang application. Kasi iba na ang setting. Iba ang katotohanan sa pang-araw-araw na buhay. We should be sensitive to the nature and character of the times. We should be sensitive to the needs and demands of the times. Ano ang hinihingi ng pagkakataon? Ano ang hinihingi ng panahon? Importante yun. Wala na kayong pera, hirap na kayo sa finances, ganun-ganun pa rin uri ng party ang gagawin mo ngayong birthday niya ngayong taon, iba na ang panahon. Dapat nag-a-adjust ka sa panahon. May panahon ng kasalatan, may panahon ng kasaganaan, may panahon ng kasiyahan, may panahon ng lungkot. So nataon ang birthday mo, biglang namatay ang lola mo, panahon ng lungkot ngayon. Saka na ang pagdiriwang. Ano ba yung hinihingi ng panahon? What time is it? Should be read as, for what and for whom is this time? Para kanino? Para saan ang oras na ito? Hindi mo lang itinatanong kung anong oras, anong date, anong araw. Kasama din sa tanong, ano ang hinihingi sa atin ng araw na ito? Ano ang hinihingi sa atin ng panahon? We should do what is timely. True spirituality, high religion, is relevant. Ang problema, lalo sa mga conservative approaches to religious thought, yung mananampalatayang ngayon gustong itali sa lifestyle ng mga tribo 3,000 years ago. Samantalang nananampalataya sa iisa't parehong Diyos, iba ang lifestyle, iba ang panahon, iba ang hinihingi ng pagkakataon. Dapat people are wise enough to contextualize universal faith into their local and actual life situation. Dapat nasa oras ang lahat. Sa agriculture, alam natin yan, hindi ginagalang ng climate, ng season, ang tamad. Dapat pag tag-ulan, magtanim ka na kasi matatapos na yung tag-ulan, dapat by then, tumubo na yung halaman mo. Pag naiwan ka, sorry ka na lang. Pagka anihan, lalo ng palay, umaani na yung mga katabi mo, bukid. Pag hindi ka pa umani kasabay nila at next week ka pa umani, lahat ng daga sa bukid nila, dahil nakalbo na yung bukid na yun, wala na silang kakainin, lilipat sa bukid mo. Kakainin ang aanihin mo pa dapat. Kasabay ka dapat. May panahon. Proverbs 20 verse 4, sluggards do not plow in season. So at harvest time, they look but find nothing. Pag-aararo, pagtatanim, pag-ani, lahat yan, may panahon. Kahit na ang pagpapayo, may panahon. Hindi ko mo magpapayo ka kahit kailan na lang. Meron kang sasabihin kahit kailan na lang. May tamang oras. We should do what is needed in time. We should do what is allowed by time. Hindi ka pinapayagan ng panahon eh. Nangako ka sa kanya na magpipiknik kayo sa ganong date. May bagyo. Hindi kayo pinapayagan ng panahon. Adjust. Adapt. Philippians 4:10, at last, you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. Sinasabi ng mayakda, sa wakas, binuhay niyong muli ang inyong pag-aalaga sa akin. Alam ko naman, noon pa man, gusto niyo akong alagaan, pero
Wala lang sa panahon. Hindi kayo pinayagan ng panahon, hindi nyo kaya, hindi pwede, kaya hindi nyo ako naalagaan kahit gusto nyo sana. Hindi kasi tayo minsan pinapayagan ng panahon na gawin ng isang bagay kahit maganda yung bagay na yon. So sa buhay, para hindi ka laging napapagod, enter open doors instead of force open closed ones. May bukas naman pinto, dito ka pumasok. Bakit pipilitin mong ipagtulakan, gibain yung nakasara? Negosyo. Pastor, ano po bang magandang negosyo ang gawin ko? Anong doors ba ang open sa iyo ngayon? Ang gusto ko po sana talaga magkaroon ng travel agency na nagpapadala ng mga tao sa buwan. Pwede na ba? Hindi pa po. Di nakasara. Mag-isip ko na ibang negosyo, magtinda ka ng kamatsile. Bukas yun. Doable yun. Bakit pinipilit mo yung hindi doable? May pinapayagan naman ng panahon na gawin mo sa panahong ito. We should do what is auspicious in time, in season. Yung likas, hindi pilit. Yung maluwag, hindi masikip sa dibdib. Yung masaya kang gawin, hindi hirap na hirap ka. Proverbs 15:23, how good is a timely word. Hindi lang good yung good word, dapat timely siya. At hindi lang word ito, how good is a timely act, how good is a timely business. May mga business na pag sumali ka, huli ka na. Katulad ng mga nagsasalihan sa mga multi-level marketing. 7 taon nang umaandar yung negosyo yun, huling-huli ka na, nasa baba ka na ng food chain. Huli ka na. Dapat sumasali ka dyan sa first 2 or 3 levels. Pag ikalima na, naku, hindi na mangyayari sa iyo yung pinapangako ng mga nasa taas na bumibili sila ng kotse araw-araw. Kailangan tama ang timing mo. May mga negosyo na sunrise industries, papasikat pa lang, pero merong mga papalubog na, hindi na talaga usol, ganyan ka pa sasali. Di wala ka nang aabutan. Importante, nasa timing ka. What was good 1 second ago, no longer is. Do not go against time. Do not go against the season. And up to a point, do not go against the trend. Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its own season. At sabi nga ni Alexander Pope, be not the first by whom the new is tried, nor yet the last to lay the old aside. Huwag naman ikaw ang unang sumunod sa usong hindi pa uso. Papakasuhin mo pa lang. Kaya ang tingin sa'yo ng mga tao, weird. Ngayon, hindi naman yung papalubog na yung uso, doon ka pa lang sasali. Tapos na ang uso. Kailangan, nasa gitna ka lang. A godly person will avoid all extremes. Sabi ni Alexander Pope, huwag kang mauna sa bagong uso. Kasi ang tingin ng tao sa'yo, may sira. Huwag naman yung huling-huli ka na. Do not go against age. Be and act young when young. Kung bata ka, bagay na, kilos bata. Bagay din na, isip bata, bata eh. Ecclesiastes 11:9-10, be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. So pag bata ka, sige, magsaya ka. Mag-enjoy ka. Gawin mo ang ibig at kaya mo. At enjoyin mo kung anong ginagawa mo. At sabi pa, but don't forget that God will judge you for everything you do. Do not read this as sarcastic. Na parang sinabing, bata ka, mag-enjoy ka, pero actually, huwag ka mag-enjoy kasi magagalit ang Diyos. Hindi naman talaga ganun dapat ang reading yan eh. Hindi naman dapat ipanakot itong Ecclesiastes 11:9-10. Sinasabi lang, enjoy within bounds. Yung hindi nagdusa ka na, naputulan ka na ng paa dahil nag-enjoy ka. Hindi ka na nakatapos sa pag-aaral dahil nag-enjoy ka. Naging irresponsable ka na sa bahay. Kinonsume mo na yung mga magulang dahil lang nag-enjoy ka. Yan ang sinasabing, don't forget that there's judgment for everything you do. Huwag kang gumagawa ng mali, lalo yung excessively mali, dahil lang gusto mo mag-enjoy. Pero hindi ka na magagawa ng mali. Hindi ka mapapahamak. Hindi ka nang papahamak ng kapwa. Hindi mo sinisira ang teamwork ng iyong pamilya. Go ahead and enjoy while young because you will never be young again.
At sabi pa ng verse 10, rid yourself of all worry and pain because the wonderful moments of youth quickly disappear. Huwag ka masyadong mag-alala, huwag ka masyadong muna magpakalungkot, magpaka-serious. May oras para dyan. So habang bata ka, samantalahin mo dahil sandali lang yan. Sandali ka lang careless. Sandali ka lang walang paki. At sandali ka lang maganda. Gaano katagal maganda ang isang tao, physically speaking? Baka within 10 years lang. Yung talagang maganda, yung katanghali ang tapat ng ganda. Yung mga iba, nasa alas 2 na ng hapon ng ganda. Alas 4, alas 5, mga 5:45 p.m. ng ganda. Kaya gustong gawa ng intervention, ipabalik sa 2 o'clock. Salamat po, doktor. Pero talagang sandali lang. Kaya sayang naman yung gandang wala malang nakakita dahil itinago mo ng itinago, tinakpan mo ng tinakpan, kinurot mo ng kinurot yung maganda mong anak pag may tumitingin. Kaya na pa siya titingnan pag bangkay na siya. Sasandali ang kabataan, but yung pag-enjoy sa kabataan should not mean as carelessness, recklessness, irresponsibility. It should not mean laziness or selfishness at pag-torture sa iyong mga magulang sa pag-aalala, sa pag-enjoy mo. Dapat lahat yun sinasaalang-alang. Kaya sabi, but remember, God will bring you to judgment. But don't be too afraid of the judgment if you're not doing anything that would be adjudged as wrong and therefore deserves punishment. Ibalanse. Pero hanggat maaari, bata ka, enjoy it. So be mature when matured. Act mature when mature. There's a lot of time for that. Parang hindi maganda yung ang bata-bata pa, ay pinapasana niya ang dami-daming pananagutan at mga pahirap sa buhay at mga kalungkutan. At katulad din ng pagkaantanda-tanda na, tapos doon nagbabata-bataan, medyo alangan din. Dapat tama ang panahon. 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. Nung bata ako, isip bata ako, kilos bata. Bata eh. Pero naman, nung tumanda na ako, nagpakatanda na ako. Sa aking isip, sa aking asal, sa aking buhay. Very important, and I keep repeating this, do not rob children of childhood. Yung bata, hayaan natin maglaro, hayaan natin maging bata. Children should be clean enough to be healthy, but dirty enough to be happy. Children should be disciplined enough to be safe, but given freedom, enough freedom to enjoy their childhood. Do not fast forward maturity among children. It is cruel to make children move forward immediately to maturity while they are still children. Malupit na yung bata, tagapaghanap buhay na ng magulang, ang bata-bata pa niya. Siya na lahat ng pumasan sa lahat ng trabaho, siya na lahat ng pumasan sa paghahanap buhay, ang bata-bata pa niya. At malupit din yung anak nyo, 5 years old pa lang, gusto nyo, tapos na ng medisina. Yung gusto mo sa isang taon, 3 grade ang nililigtangan sa promotion sa school, tuwan-tuwa yung magulang pagka-graduation, akit sa entablado, pero tingnan mo yung anak mo, mukha ng matanda. Bata pa lang. Wala nang ginawa kundi magtrabaho, mag-aral na mag-aral, puro schoolwork, homework, project, hindi na nakapaglaro. Pagtapos ang pagkabata nun, alam nyo, buong buhay, magbabata-bataan. Kasi hindi naging bata nung bata pa lang. Dapat ang mga bata are careful enough to be safe, but carefree enough to be happy. Do not rob the young of their youth. Kaya kabataan, hayaan nyo maging bata. Basta pinag-usapan natin, they are responsible enough and they are cooperative enough sa family values, sa family activities. Pero hayaan yung ibang time na sila yung maging bata. And do not rob the old of age. Yung mga lolo, lola,
Naaagawan at nananakawan natin ang kanilang retirement kung pinag-aalagaan nyo ng apo, di ba na lang nagbo-volunteer? Dapat relax na sila. Dapat pagtandaan nila, dahil sinuportahan kayo habang bata, sila naman ang sinusuportahan, hindi yung hanggang kamatayan, sila pa rin ang nagsusuport. That is robbing the old of their age, of the honor that they deserve. Kaya sinabi, honor your father and your mother. And one of that is, pasanin nyo na ang mga responsibilidad para pa-relax na lang sila pag nandun na sila sa departure area ng airport patungo sa langit. Kailangan relax. Kailangan nakapahinga, hindi yung hirap pa rin sa pagtataguyod sa mga anak na tumanda na, asal bata pa rin. Kaya dapat may timing eh. Anak, hindi ka na bata, mature ka na rin. Kaya dapat mature na ang kilos mo. Importante that the enjoying of childhood and youth should not be a torture to parents. Dapat balance. May oras, may tamang panahon. Ecclesiastes 3:11, God makes everything happen at the right time. The New International Version says, He has made everything beautiful in its time. Lahat ng bagay maganda basta tama ang timing. Kahit kamatayan. Alam nga namang hindi na tayo mamatay. So tama yung timing. Halimbawa, hirap ka na. May pagdurusa ka, may sakit ka, dusang-dusa ka na. Tama yung timing, nakunin ka na ng Panginoon. Maganda yun dahil natapos na ang iyong pagdurusa. Pero hindi maganda yung dahil sa carelessness, recklessness, napaaga ang iyong kamatayan dahil hindi ka nag-iingat sa buhay. Hindi maganda yun. May timing ang lahat. Know the time. Know what time says. Know what time wants done and allows to be done. Huwag ipilit ang wrong timing. Maghintay ng takdang panahon. Matthew 24:32, Jesus says, learn a lesson from a fig tree. When its branches sprout and start putting out leaves, you know that summer is near. Maging sa mga puno, mga halaman, galaw ng ibon, galaw ng mga isda, ay pwede nating malaman, ano ba ang panahon? What time, what season, what year, what period is it? But it should mean what is appropriate to do now. Parang papasok ka sa opisina, sabi mo sa kasambahay mo, anong oras na? 6:30 na po. Hindi lang oras ang mahalaga, kundi ano nang dapat kong gawin sa oras na ito. Dapat sa oras na ito, nagbibiyahe na ako patungo sa office. Yung pagtatanong ng oras, ay pagtatanong ng ano ang marapat gawin sa oras na ito. And what is truly spiritual is relevant and timely. Hindi dapat tayo nakukulong sa archaic religiosity na wala na tayo sa panahon, wala tayo sa timing, pinipilit natin ang mga paraan na hindi na bagay sa panahon na ito. True spirituality, high religiosity, challenges us to make our faith relevant to the time. Responsive to the time. Hindi ipinagigiitan to live in a bubble, to live in a museum, to live in a bygone era. So be in the now. Psalm 118:24, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Naka-present tense yan. This is the day. Hindi yesterday, hindi tomorrow. Yung yesterday, nagastos mo na yun. Tapos na. Yung tomorrow, promissory note, hindi mo alam kung mangyayari. Only today is cold cash. Hindi mo, tapos na yung panahon na nakaraan. Wala ka na magagawa tungkol doon. At wala pa yung bukas, hindi mo alam kung darating. Ang hawak mo lang yung ngayon. So dapat nabubuhay ka sa ngayon. We should engage the present. Psalm 90 verse 12, teach us to use wisely all the time we have. Not we had, not we will have, but we have. Present. So all we really have is the present. Hindi pwede yung pagyabang yung bukas. Next year, ipapasyal kita. 2 years from now, mamahalin kita. Hindi natin alam kung darating yon. Sabihin ko noon, mahalin mo na ako ngayon. Kasi hindi mo hawak ang bukas. Ngayon na. Now na.
Magiging nice ka sa akin, now na. We should not be fixated on the past. Learn from the past, but move on. Dapat hindi ka nakatali sa kahapon. No matter how pait or how sweet, dapat tapos na yon. Philippians 3:13, one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Isa lang naman ang ginagawa ko, sabi ni Paul. Nililimot ko na yung tapos na. Ang sinisikap ko, gumawa ng mga tama ngayon para pagdating ng bukas, tama yung foundation. Kasi ngayon ang foundation ng bukas. Gusto ko na magandang bukas, ayusin ko yung ngayon. Kasi sa ngayon, papatong yung bukas. Doon nakasalalay. Dapat ang tapos na. Ngayon ka mabuhay. Kaya ang mga taong hindi nagpapatawad, wala sila sa ngayon. Nandun pa sila sa kahapon. Kasi ang laman pa ng isip nila, ng puso, yung nangyari kahapon, hindi pa nila pinapatawad. Not forgiving is being tied to the past. Gusto mong nandito ka na ngayon? Putulin mo na ang lahat na may kinalaman kahapon. Pati mga galit, mga hinanakit, mga sama ng loob. Kasi habang nasa puso mo pa yung sama ng loob kahapon, galit kahapon, wala ka pa dito, nandun ka pa sa kahapon, naiwan ka na ng panahon. Move on. That is what is important. Do not be fixated on the past. Ecclesiastes 7:10. Do not say, why were the old days better than these? For it is not wise to ask such questions. So niya, huwag ka masyadong magdrama-drama na napakaganda ng nakaraan, maganda yung buhay mo noon, mabuti pa nung araw. Sabi ganun, hindi magandang isipin yan. Dahil pag lagi ganyan ang iniisip mo, binabaliwala mo yung ngayon. Binabaliwala mo yung advances ngayon. Mabuti pa nung araw. Mabuti pa nung araw pagka magpapadentista ka kasi laki ng daliri mo yung karayom. Tatandaan mo ang taba ng karay. Pagka sakit-sakit magpadentista, mabuti pa nung araw, kukunti lang nakakapagpadentista, pag umuuga na yung ngipin mo, tatalian mo ng sinulid at ihahampas mo yung pinto, itatali mo doon para matanggal yung ngipin mo. Mabuti pa nung araw. Di ba, mabuti pa nung araw, pag masakit ang ngipin mo, didikitan mo lang ng plato kasi wala kayong yelo sa probinsya. Eh, plato malamig. Mabuti pa talaga nung araw. Ang lagi kasi nating pinipiling maalala tungkol sa past, selectively we think of the past and over-romanticize it. But we forget how inconvenient it is. Na pag nakasakay ka sa karetela, umaakit sa burol, kung minsan yung kabayo nadadapa, gumugulong kayo lahat pababa. Sa bagay, nangyayari yan sa MRT ngayon. Ano? Pero huwag tayo masyado magdrama because diminishing, trivializing the present is counterproductive. Hindi mabuting laging maliitin yung ngayon para palakihin yung nakaraan. Over-romancing the past could make you sad. Pag sobrang pinapalaki nyo sa inyong isip yung nakaraan na, lulungkot lang kayo. Kaya sabi ni Percy Bysshe Shelley, we look before and after and pine for what is not. At tinitingnan natin yung nakaraan at yung bukas. Ang hinahanap natin yung wala. Wala na yung nakaraan, wala pa yung bukas. Itong ngayon lang ang nandito. Sabi niya, we look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Kaya ka malungkot, ang lagi mong iniisip yung tapos na. At kaya ka laging natatakot, ang lagi mong iniisip yung darating pa. Mga darating pang kasakitan, darating pang gastos, darating pang pagputok ng mga bulkan, pagkatunaw ng mga yelo. May ganun. Itong ngayon, ano ba problema mo? Enjoyin mo yung ngayon. Ito lang ang nasa kamay mo. Isaiah 43:18, forget the former things. Do not dwell on the past. Mga magkakapatid na may hinanakit 10, 15 years old na ang sama ng loob. Forget the past. Move on. Mga maghihipag, magbabayaw na may kasamaan ng loob na ang tagal-tagal na. Forget the past. Move on. Alam nyo, napakahirap yung taong kasama mo sa buhay, pero yung utak niya nando pa sa past. Yung ginawa mo noon, yung ginawa mo noon, yung ginawa mo noon. Ang hirap kasama noon. Torture. At yung mga ganung tao, ang pinipili lang nila maalala yung masakit sa puso, yung masakit sa kalooban. Hindi nila inaalala yung magaganda. Kasi ang gusto lang nilang i-dramatize,
martir sila, nagsuffer sila, masama ka, mabuti sila. Walang taong masaya pag ganun ang takbo ng utak. At hindi rin sila masayang kasama. So be in the now. Kung kakalimutan mo lang yung past at huwag mo masyadong isipin yung future, sasaya ka naman ngayon eh. You have enough reason to be happy. So, do not be fixated on the future. Yung mga taong tatakot sa kanilang araw ng kamatayan, isang araw ka lang mamamatay. Pero 3 taon mo lang iniisip. Di ba? Ang dami mong beses namatay. At ang kamatayan, 1 second lang, mula buhay, patay. Sandali lang eh. Tapos ang tagal-tagal mo pinag-iisipan, nakaka-torture, nasasayang yung oras na buhay ka pa, nang lagi mong pina-fast forward, yung iyong kamatayan. Natatakot, baka bumagyo, huwag tayong magtanim. Baka ganito, huwag tayong gumawa ng ganyan. Huwag kang gumawa ng mabuti sa taong yan, baka hindi yan tumanaw ng utang na loob. Puro takot about the future. Ecclesiastes 11:4, whoever watches the wind will not plant. Whoever looks at the clouds will not reap. Pag laging takot, ang inisip mo, hindi ka mamumuhunan, hindi ka magtatanim, hindi ka iibig, sa takot mo na lang na masaktan. Yung lagi kang playing safe, walang mangyayari sa buhay mo. Ganun talaga. May panahon ng pag-ibig, may panahon na siya ang iyong now, may panahong ex na siya. Ganun talaga. May panahon na tuwan-tuwa ka, may panahon naman na inis ka na sa kanya. Enjoyan mo lahat yun, darating yun. May panahon na malusog ka, magpakalusog-lusog ka, at may panahon din ng sakit. Ang mahirap ito, panahon na ng sakit mo, pero sising-sisi ka na nung panahon wala kang sakit, wala ka namang ginawa. Dapat kung ano yung binibigay ng panahon, yun ang iyong tamasahin. And do not make it a habit to fear the future and to scare others with the future. Dapat ang laman ng utak mo, the best is yet to come. As long as we learn from our experiences, as long as we do what is timely, the best is yet to come. The future is a beautiful promise of God, hindi ang panakot. Ipinapanakot lang ng mga relihiyosong gustong kontrole ng mga tao. Matthew 6:34, sabi ni Jesus, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ang atupagin mo lang yun, pinagagawa sa iyo ngayon. Bukas mo naman gawin. Next week naman. Huwag mong i-fast forward lahat ng problema ng buong lifetime. In one day, hindi mo yun kakayanin. Kaya yung mga sobrang mag-isip about the future, sila yung nade-depress. Sila yung nalulungkot. Wala rin naman silang nagagawa tungkol doon. So discern the time. Suriin ang panahon. Araw-araw inisip mo, panahon ba ito para saan? Anong araw ba ito? O araw ito para saan? Pagpapatawad. Araw ba ito para sa pagsasaya? Araw ba ito para sa pagtitipid? Araw ba ito para sa paggastos? Dapat clear sa iyo yun. And do not waste time. Huwag mo sayangin ang oras mo at oras ng iba. Sa araw-araw lang na buhay, be punctual. May kausap ka, be punctual. Don't be late or too early. Pagka sobra ka naman maaga, nahihirapan din yung host. Dumating ka na sa bahay niya, 6 o'clock yung dinner, nando ka na ng 4. Alam mo, para hindi ako matraffic, dumating na ako dito. Okay, nakakalat ka dito sa bahay ko. Naghahanda pa ako, may gagawin pa ako, entertain na kita eh. Dapat 6 o'clock pa ako mag-entertain, aga-aga mo dumating. Burden ka. Pero naman yung late na late kang dumating, pag-ahain ka pa, tapos na yung kainan, burden ka rin. So be punctual and be efficient. Para di pa ulit-ulit o mabagal. Halimbawa, i-design yung grade school ngayon, 12 years. Dapat after 12, tapos ka na. Hindi yung 19 na, hindi ka pa tapos. Sayang ang panahon, dapat nagka-college ka na. Sayang ang oras. Diba? Mag-aasawa ka rin lang at kaya mo, meron ka namang, may gusto namang makipagpakasal sa'yo, aga-agahan mo na kaysa huling-huli na. Ilagay mo na yan sa oras. Itama, Ecclesiastes 10:10, if you don't sharpen your axe, it will be harder to use. If you are smart, you will know what to do. Mas maraming nagagawa ang smart. Mas maraming napuputol yung mga bagay na matatalim. Mas maraming nagagawa yung handa. So, magtipid ng oras, maging handa. Ecclesiastes 3:1, everything on earth has its own time and its own season.
Always discern what time it is for. Always discern how to flow with time. Huwag kang lumangoy laban sa agos. May agos, mas madaling sumabay na lang. Floating ka lang. Flow with time. Huwag mong kalabanin ng oras. Masaya ngayon, lahat nagpa-party, magmumukmuk ka dahil meron kang kainisan. No, flow with the party. Flow with the happiness. Mas mahirap yung lalaban ka pa. May panahon, dapat sensitive tayo para hindi tayo makipagtunggali sa panahon kasi hindi tayo mananalo. Psalm 90, verse 12, teach us to use wisely all the time we have. So what time is it? What time is it for? Pagbulay-bulayan natin, sa inyong mga buhay, sensitive ba tayo sa oras? Anong oras, anong panahon, anong dapat gawin natin para hindi masayang ang maiksing buhay na ito? Turuan niyo po kami, Panginoon, to respect time and to respect other people's time. Teach us to be sensitive. Teach us to be open to your leading. At lagi naming maitama ang kilos namin sa timing. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan ng mga ito sa ating buhay, spend some moment with the Lord in silence and hear the voice of the Spirit.